Hello everyone, welcome back to my channel. And today, we're diving into a topic that has been stirring a lot of emotion among Filipino vloggers and their audiences, the ongoing conflicts between supporters of Duterte vloggers and Marcos vloggers. Hindi po natunawan. Yung mga nagtatrabaho professional and immature talaga ang naging act ni Vice President Sara Duterte. Pensya na ha, pero ito, yung opinion ko lang to ha. Committee ng mga tangay. Sorry ha. Let's explore how we can bring peace and understanding to our online community. As you know, political blogging has become incredibly popular in the Philippines. While this service to inform and engage people, it can also lead to heated conflicts. Supporters of President Duterte and Marcos often clash creating fear and tension among followers. But why does this happen? Isang tunay na manggagago ni Digongyo sa mga Pilipino na napaniwala niya sa kanyang matatamis na pangako. Marami sa mga kababayan natin ang namatay. Na ang akala natin, yung mga napapatay ng ating mga otoridad ay mga tunay na adik. Tama. Ang hindi pala natin alam, karamihan sa mga napapaslang ng ating mga otoridad ay mga taong walang kinalaman sa droga. These bloggers often share strong opinions and narratives that provide their audiences. This can lead to misunderstanding and a divide among Filipinos. The drama isn't just limited to the bloggers themselves. Their passionate discarded affects the audience's perception of each other, leading to hostility and fear. We've seen comment section with filled harsh words and confrontation. But this drive asks us, how do we stop the cycle of negativity? More positive contents. Number 1. Makinig kayo, mga Duterte vloggers at Marcos vloggers. Ha? Imbes na kayo dyan ay magbatuhan ng mga maanghal na salita. Okay? Imbes na pagburihin nyo, imbes na burihin nyo ang magkabilang panig, imbes na magburihan kayo dyan. So ito, bibigyan ko kayo ng tips upang maiwasan nyo ang mga conflicts at tension. Number 1. Encourage open discussion. Bloggers should host collaborative live stream or discussion where supporters of both sides can share their views respectfully. This promotes understanding rather than hostility. Number 2. Highlights common ground. Create content that emphasize shared values between supporters of both groups. For example, focus on issues like healthcare, education, and livelihood that everyone can rally behind. So ayan po ang dapat tutukan natin, mga vloggers, mga political vloggers ng Duterte at Marcos vlogger. Huwag po tayong tumutok sa personality. Huwag po natin atakihin ang personality. Kaya naman mga Marcos vlogger, Duterte vlogger, huwag po tayong tututok sa personality. Kung sino ang naumuno. Okay? Tumutok po tayo sa tunay na problema. Ano po yung tunay na problema ng ating bansa? Katulad ng mga healthcare, education, and livelihood that everyone can rally behind. Ito po bang healthcare natin? Katulad ng PhilHealth, ay may nangyari po bang korupsyon? Okay ba yung pondo ng PhilHealth natin? May magagamit pa po ba yung mga kababayan natin Pilipino na kung sakali mo kasakit ay may magagamit pa mga pondo? Yung pondo tukan natin. Nakukulang ba ang serbisyo ng PhilHealth? Mabilis ba ang serbisyo sa PhilHealth kapag tayo po ay ihingi ng tulong? So yan mga vloggers ang dapat yung tutukan. Duterte vloggers at Marcos vlogger. So ngayon ay kailangan natin i-educate. Okay? Iwa po naman natin ang pag-educate ng mga vloggers kasi marami naglabasan ngayon ng mga vloggers na para lang kabuti na small pot, na wala sila sa wala sa tamang pag-iisip ng mga vloggers na to. Sila ay nabikreklamo ng tensyon upang pagawain, paghati-hatiin, okay? I-divide at magpahayag ng mga maring disinformation sa publiko. Kaya ang mga tao ngayon ay nagkakaroon ng paghati-hati. Okay? Hindi nila alam. Hindi alam ng mga vloggers na ito. Mismo ang nagdudulot ng kaguluhan. Maganda ang history ng Marcos pagdating sa leadership. Maganda rin ang history ng Duterte pagdating sa leadership. So bakit anong ginagawa nyo ngayon? Sinisira nyo ang magandang history na kanilang nasimulan. Pinaparatangan nyo ang matitinong leader. Ang naging matitinong leader sa ating bansang Pilipinas. Okay? Duterte, ito naman mga Duterte sinisiraan ng Marcos. Marcos naman sinisiraan ng Duterte. Kaya na nga lang itong mayroong pinakamagandang record. Na history pa rin. Magsisiraan pa itong mga vloggers na ito. Kaya itong dapat mga vloggers na ito, Itong mga political vloggers na ito, dapat ito ang supuil. Ito, dahil sa kanila ay nagkakaroon ng mga tension, nagkakaroon ng mga malaking pagrally. Ang galing magpakalat ng mga fake news. Sa Supreme Court, wala pa ang paghatol. Pero sa kanila,
tapos na. Meron na paghatol. Convicted ka na, padating sa nandun na. Sa Supreme Court, wala pang nangyaring korupsyon. Wala pang paghatol na may nangyaring korupsyon. Pero sa mga vloggers na ito, may korupsyon na. Sila na yung Commission on Audit, sila na yung judge, sila pa yung Supreme Court. So tuloy natin. Highlights common ground. Create content that emphasize shared values between supporters of both groups. For example, mag-focus tayo sa mga issue like healthcare, education, and livelihood that everyone can rally behind. O ito bang edukasyon? O ito bang education natin ngayon? Maganda ba ang serbisyo ng mga guro? Nasa quality ba ang patuturo? Nasa quality pa ba ang mga tinuturo ng mga guro? Okay? Sapat pa ba ang mga tools o kagamitan sa eskwelahan katulad ng mga libro o iba-iba pang mga kagamitan na ginagamit sa pagtuturo sa ating mga estudyante. Dapat ito ho ang tutukan. Pumunta kayo sa mga political vloggers, pumunta kayo sa mga school. Okay? Puntahan nyo. O mag-interview kayo. Hindi yung karamihan sa mga political vloggers kayo, karamihan sa mga vloggers kayo pumunta sa kalye. Sorbi. Puro sorbi-sorbi lang ang ginagawa nyo, mga hinayupa kayo. Puro sorbi-sorbi. Pumunta kayo sa mga school. Interviewin nyo yung mga estudyante sa mga probinsya, yung mga nag-aaral sa public school. Yan yung tutukan nyo, interviewin nyo. Maayos pa ba? Nasa quality pa ba ang tinuturo ng mga guro? Okay? Kompleto pa ang mga tools ng eskwelahan? Okay? So yan, ito yung panahon para i-educate natin itong mga bulok na mga political vloggers ng Marcos Vloggers at Duterte Vloggers. Dapat itong mga vloggers na ito i-blacklist na. Okay? At yung mga susunod na mga bagong henerasyon mga vloggers ay ma-educate na. Huwag nang tularan itong mga bulok na mga vloggers na ito. O ngayon, sirang-sira na ang Marcos at Duterte. Ngayon, sinong ang gusto niyo maging presidente? Mga NPA. O gusto niyo kay Paduano? Nako. Gusto niyo kay Paduano? Arlene Brosas, Raul Manuel, Franz Castro. So yan ba ang gusto niyo maging NPA? So yan ba ang gusto niyo maging presidente? Kaya nyo sinisira ang Marcos at Duterte? Gusto nyo ipasok? Gusto nyo ipasok ang NPA? Gusto nyo ipasok ang NPA sa gobyerno? Sige. Sige, iboto nyo. Sige, gawin nyo ang presidente ang NPA. Tulas kayo mga vloggers kayo. Pagdating ng araw, pugot ang mga ulo.